Blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 101 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is March 11, 2026. And now, more lesson about Samson we'll discuss for this devotion. And today we'll highlight the strongest man weaknesses. Since si Samson becomes so famous because of God gift to him. Ito nga yung pagiging stronger man, napakalakas na lalaki. And the scripture focus on Judge chapter 14, which related to concept by Pastor Russell. Let's read Samson, calling without character. Judges chapter 14, Samson traveled to the Philistine town of Timnah and saw a woman there. Instead asking what God wanted, Samson immediately told his parent, "Get her for me, for she is right in my eyes." The problem was not simply that he liked someone, but the problem was that he was choosing based only on what he wanted, even though the Philistines were enemies of Israel and outside the covenant people of God. And again, si Samson, ipinanganak siya sa generation na kung saan itong mga Philistine people ay inaabuso ang mga Israelita at pinadala siya doon ng Diyos sa panahon na iyon para siya ang magiging judge o magiging deliverer nitong mga Israelita. But instead na maging kaaway niya ito, ay parang tila lumalapit siya para maging kakampi or pumapanig doon sa side ng mga Philistines. And God had set Samson apart from birth to begin delivering Israel from the Philistines. Ayun yung makikita natin sa Judge 13 verse 5. Yet, this story, Samson was already moving toward the very people he was supposed to oppose. His desire began to pull him away from the wisdom and direction of God. On the way to Timnah, a lion attacked Samson, and the Spirit of the Lord gave him strength to tear it apart. Later, Samson found honey inside the dead lion and ate it, even though touching a dead body broke the Nazareth vow God had placed to him. So again, ng pagiging Nazareth, so may standard yung buhay niya. Hindi niya pwedeng gawin yung kung ano-ano lang yung gusto niya dahil siya ay pinili ng Diyos, sinet apart for the Lord. Pero ay hindi niya ito inintindi, hindi niya inisip kung ano yung inatang sa kanya, yung mission sa kanyang binigay ng Diyos. This action showed that Samson kept following his impulses instead of carefully honoring the calling God gave him. The story teaches us an important truth. When a person follows personal desire more than God's word, even a strong calling can be weakened. This reminds us that human heart is affected by sin and cannot guide itself correctly without the God's grace. Yet the passage also tells us that God was still working through this event to begin confronting the Philistines. So kahit na si Samson ay palayo sa Diyos pero palapit sa Philistine, ay hindi yun ginawang way ng Lord o di hinayaan ng Lord na masira na lang yung plano niya na sirain nga or i-judge itong Philistines. Even when Samson acted foolishly, God's sovereign plan continued. So nagkaroon pa rin ng plano ng Diyos. Ginamit niya yung kahinaan nitong si Samson para matuloy ang pag-judge dito sa bayang ito. And now, para naman sa ating teaching, we will focus the strongest man weaknesses. At ito yung isa sa mga weaknesses, lust of the flesh. Ito yung pita ng laman. Ito yung desire ng ating mga katawan. Samson pursued illicit sexual relationship. One temptation that drive us away from God, ito yung lust. Again, si Samson pumapatol siya sa iba't ibang babae. So nagkaroon siya ng immoral lifestyle. A Philistine woman, yung nakita niya lang sa kanyang paglalakbay, ay gusto niya nang agad pakasalan. At dahil doon, di alam ng parents ni Samson or si Samson mismo na that is the way of the Lord para husgahan nga itong mga Philistine. Gusto niya, again yung
Philistine woman, nakita pa lang niya pero gusto niya ng pakasalan. And next to different city, nagtungo siya sa iba pang lugar. Ito nga yung sa Gaza. Marami dong prostitute woman at pumapatol din si Samson doon. And lastly, si Delilah. Ito yung kilalang kilala natin ngayon. Si Delilah, siya yung isa sa mga prostitute na pinatulan ni Samson na dahilan para sa kanyang downfall. Sa story nila ni Delilah, makikita mo yung lakas talaga ni Samson. Kahit anong plano ng pagpatay sa kanya, hindi pa rin umuubra. Pero dahil lang sa babae, si Delilah, trinade niya yung gift ng Lord sa kanya. And pangalawa, one of the second to the weaknesses of strongest man is their tongue. Samson failed to control his tongue. Before kasi kasal si Samson dito sa Philistine woman, he gave a riddle dito sa mga Pilisteo. And in exchange, kung masasagot nila, bibigyan niya sila ng 30 clothes. Itong 30 clothes na ito, napaka-laking bagay na nito nung panahon nila. Dahil sa napakahirap na riddles, pinagbantaan itong wife ni Samson or yung future wife ni Samson na kapag hindi nito nalaman, nalaman yung riddles, yung sagot sa riddles at hindi napilit nitong babae, masabi ni Samson yung sagot ay papatayin nito yung tatay nito, susunugin yung bahay at kasama na rin siya. At ayun nga, katagalan, napilit din ng Philistine woman na sabihin yung sagot at masabi yung sagot through Samson. And ayun, sa sobrang galit ni Samson, nung pumatay siya ng 30 person para lang kunin yung belongings nila at ibigay nga doon as exchange doon sa riddles, nagalit siya at umuwi doon sa kanyang mga magulang. And hindi alam ni Samson na yung kanyang future wife pala ay ipinakasal doon sa best man or kumbaga pinakasal doon sa kapwa niya Pilisteo. And doon sa galit ni Samson ay sinunog niya yung mga pananim nitong mga Pilisteo at sa pagganti naman ng Pilisteo, pinatay nila itong wife niya, future wife niya and yung family nito, yung bahay, yung tatay nito at yung bahay, pinatay sa sunog. So dito na nag-start yung pagja-judge ni Samson doon sa mga Pilisteo dahil sa galit niya, pinatay niya yung 1,000 Philistine people. At ayun yung first judgment ng Diyos through Samson sa kanilang mga lahi. And pangatlo, for the third weaknesses for the strongest man is their spiritual neglect. So nagkaroon si Samson neglect his relationship with God kasi pinipili niya palagi yung impulsive, yung ano lang yung maisip niya. Samson knows he was chosen by God, but he failed to remember God's instruction. Nazareth siya pero nakalimutan niya yung mga pinagbabawal bilang Nazareth na itinalaga ng Diyos. He lived immoral life. Nawala siya sa pakialam sa relationship niya with God. He's been attracted on what he sees. Lagi na lang yung kung ano yung nakikita niya ang sinusunod niya. Kaya rin siguro, inalaw ng Diyos na bulagin siya ng mga Pilisteo. And now, para sa ating application, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? What should we do with our weaknesses? Number 1, know your strength and weaknesses. Hindi pwedeng ma-overpower ng weaknesses natin yung strength na meron tayo kahit maliit man to. Because this might result in pride and confusion. Yung akala mong strength mo, but in fact, weaknesses mo lang pala, causing you to be proud or humble. We should know our strength and humble enough to admit our own weaknesses. Ipahayag natin na kahinaan natin to, hindi natin kailangan itago. And also, kino-confess natin ito sa Diyos and doon sa ating mga same believer. Hindi natin hinahayaang magpanggap yung sarili natin na yung weaknesses natin ay ayun yung strength talaga natin. And pangalawa, be humble and admit your weaknesses. Why? Why we must submit our weaknesses to God. Lagi natin nababanggit yun sa mga devotion.
It's because we are not perfect. Hindi tayo perfecto. Kahit gaano pa kaganda yung image natin na pinoproject natin towards other people, pag nagkamali tayo, then admit and say sorry. Napakahalaga na being humble, act with humility. Because pag pride yung nanguna sa atin, kung gaano man tayo kataas dinadala nitong pride natin, ganoon din kataas yung ating babagsakan. And si Samson, super prideful siya. Super bossy. Kahit na yung sa magulang niya ay nagiging bossy siya. He have a hot-tempered personality. At ayun yung dahilan kung bakit ganun din kataas yung pagkabagsak niya. And pangatlo, submit your weaknesses to the Spirit. Isasubmit natin siya sa Diyos at yung mga kahinaan natin sa Diyos and to the Spirit. And this is the reality of Christian life. It doesn't matter whether you are good or you're bad, yung kung perfecto ka man or excellent ka man, but this is knowing your weaknesses. It matters on your knowing your weaknesses but humbly enough to submit those before God under the Holy Spirit. Mihingi tayo ng guide sa Holy Spirit kung paano natin i-handle itong mga weaknesses natin, hindi yung kinukubli lang natin. Yung weaknesses maaari yung maging downfall natin or yung pagkabagsak natin kung hindi natin ipapasakop ito sa Holy Spirit for correction. Again, yung correction, yung pagko-correct ng Holy Spirit, maaaring gumamit siya or yung Diyos ng tao sa paligid natin. Sila yung nagko-correct sa atin. Kasi yung Diyos hindi naman directly nangungusap sa atin. Gumagamit siya ng ibang mga tao or mga pagkakataon. Kaya we must humble every time may mga taong nagsasabi sa atin, nagpaparealize sa atin na mali tayo. We must respond with humility. Hindi yung pride yung palaging pinapauna natin. And now, ayun lang for our application. And ako naman tayo sa reflection. Ano ba yung pagninilay-nilayan natin today? Why is your honest evaluation of yourself in terms of strength and weaknesses? At bago tayo magtapos, let's have a short prayer and let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion, Panginoon, na muli ay pinarinig mo sa amin ang iyong mga salita, pinaalalahanan mo kami, Panginoon. At Panginoon, ay humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, Panginoon, at mga nagagawa pang pagkakasala sa araw-araw, Panginoon, na inuuna namin, Panginoon, kung ano yung nakikita lang namin na maganda sa aming mga paningin, Panginoon. But Panginoon, we know that you know what the best for us, Lord God. And we ask you for guidance, Lord God, na hindi nyo kami hahayaang mapunta lang doon sa kasamaan, Panginoon, sa kung ano lang yung gusto ng aming mga laman, Lord God. Guard our heart, Lord God, and our decision, Lord God, in our life, Lord God. Draw us, Lord God, near to you, Lord God, closer to you, Lord God. At ikaw na rin nawa ang siyang makilala at madakila ng bawat tao sa aming mga buhay. Magliwanag ka sa aming mga daan, Panginoon. In Jesus' name we prayed. Amen and amen and amen. At ayun lang po. I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. See you again tomorrow for our devotion, and have a nice day ahead, and God bless.